sobra na po ito kung on national TV, sa social media, ay magbabanta siya sa buhay ng isang tao o isang mamamayan. So, it has to stop. Dapat tumigil na siya sa kanyang ginagawa. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi nababahala sa reklamong grave threats ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayos din ang mga ginagawa ninyo. May mga team-team pa kayo. We will look into that kind of operation at nangyari, and if we will see some violations, definitely we will throw the book to them. Presidential Anti-Organized Crime Commission hindi kinonsulta ng PNP-ACG sa pagsasama ng vloggers sa operasyon sa Makati. Pagkuha ng video ng mga nahuli, labag sa batas ayon sa PAOK. Dalawa pang hostage ng Hamas militants pinalaya. Nararapat lamang na mas mabilis talaga yung kanilang pamamahagi, lalo na sa kalagayan na patuloy na tumataas yung presyo ng petrolyo. Mas pinadali at mabilis na proseso ng paglalabas ng fuel subsidy para sa mga tsuper, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nagsampanan ng reklamong kriminal si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala ang kampo ng mambabatas na magiging pagsubok ito sa prosecutorial at judicial system ng bansa. Ito ang balita ni Rosa Ricos. Sobra na po ito kung on national TV, sa social media, ay magbabanta siya sa buhay ng isang tao o isang mamamayan. So, it has to stop. Dapat tumigil na siya sa kanyang ginagawa. Dapat matuldukan na ang mga pagbabantang ginagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang nais mangyari ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa paghahain ng reklamong grave threats laban sa ex-president sa Office of the Prosecutor sa Quezon City. Ito ay sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaugnay ito ng mga pagbabantang ginawa umano ng dating presidente laban sa buhay ng mambabatas sa isang panayam. Ayon kay Representative Castro, ginagawa lamang nito ang trabaho nitong pagbusisi sa 2024 proposed national budget, kabilang na ang kontrobersyal na confidential funds sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Kaya sineseryoso nito ang matinding pagbabanta na anyay nataon pa habang ipinagdadalamhati ang pagpanaw ng kanyang ama. Tiwala ang Council ng Mambabatas na si Attorney Antonio Lavinia ng Movement Against Disinformation matutuloy ang kaso dahil wala ng immunity from suit ang dating punong ehekutibo. This is about accountability. Si President Duterte has gotten away with so many things when he was president kasi may immunity siya from suit. First time we're holding former President Duterte accountable for his actions in a Philippine court. Bukod dito, iginiit din ng isa pang abogado ni Representative Castro na si Attorney Rico Domingo sa pamamagitan ng reklamo matutukoy ang kakayanan ng judicial system ng bansa. Ito ay pagsusubok sa judicial and prosecutorial system natin. Kung gaanong ka-epektibo o hindi ka-epektibo ito. Umaasa ang kampo ng mambabatas magbubunga pa ng mas maraming kaso laban kay dating Pangulong Duterte ang kanilang hakbang, lalo na anila ang mga biktima ng pag-abuso sa ilalim ng dating administrasyon. Tingin natin magbibigay ito ng ng tapang sa mga kapwa ko Pilipino. Ito man ay may katungkulan or mga pangkaraniwan nating mga kababayan na to come out. Kung mapatutunayan ang reklamo at mahatulang guilty si dating Pangulong Duterte, posible itong magmulta ng hanggang 100,000 piso at makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon.
Nagpasalamat naman si Congresswoman Castro sa mga kasamahan at sa liderato ng Kamara dahil sa alok na seguridad at suporta para sa kanya. Samantala, ayon naman sa dating legal counsel at tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Panelo, walang legal na basihan ang inihaing reklamo ni Representative Castro at propaganda lamang umano ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaiimbestigahan na ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Makati noong October 20. Ito'y upang matukoy kung ano-ano ang paglabag sa pagla-livestream ng isang vlogger sa naturang operasyon kung saan nalantad ang mukha ng ilan sa mga nahuli. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We'll look into that kind of operation at nangyari, and if we will see some violations, definitely we will throw the book to them. Masusi ng piniimbestigahan ng pamunuan ng Philippine National Police Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM ang operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang online lending company sa Makati noong October 20. Ito'y matapos umani ng batikos ang ginawang live streaming ng vlogger na si Rendon Labador sa naturang operasyon. Kaya naman, isasalang na sa pre-charge investigation ng DIDM si Captain Michelle Sabino na umano'y nakipag-collaborate kay Labador. The discussion that we have now, I think kailangan i-pre-charge yung kung sino man yung naging in charge kasi may mga hindi dapat gawin. No? So that's violation of the media relations policy ng PNP. So may memo na kami, sir, na direct na namin for them to explain. Base sa Memorandum Circular Number 2023-053 o Revised Media Relations Policy ng Philippine National Police na permado ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. noong September 11, 2023. Nakasaad dito na hindi pinapayagan ang embedded media habang isinasagawa ang police operations. Pinapayagan lamang ng batas ang presensya ng mga mamamahayag sa pagsasagawa ng inventory sa mga drug operations. Komento ng ilang netizen sa live ni Labador, hindi na dapat ipinakita ang mukha ng mga natagpuan sa establishmento na sinalakay ng PNP-ACG. Ayos din ang mga ginagawa ninyo ah. May mga team pa kayo ah. Ayos din kayo ah. Team Michelle, Team Diana, Team Carrie, Team Dayan, kinorek pa ako. Team Dayan. Kinorek mo pa ako, ha? Malabo lang mata ko, sorry, ha? Loko eh. Team Dayan, shout out, ha? Makukulong na kayo. Sa isang panayam, sinabi ni Captain Sabino na nagbigay siya ng instruction sa mga tao sa loob ng ni-raid na gusali na magtakip ng mukha dahil maaari silang mahagip ng kamera ng mga media na kasama sa operasyon. Base sa Data Privacy Act of 2012, ang photos, video ng mukha ay itinuturing na personal information na hindi pwedeng ilabas o ilathala ng walang permiso ng data subject. Maaaring makulong ng hanggang 3 taon at magmulta ng 1 milyong piso ang sinumang mapatutunayang lumabag dito. Nakasaad din sa Section 7 o Protection of Privacy ng Malacanang Executive Order No. 2 na hindi dapat na ilabas ng mga government officials ang personal information ng lahat ng nasa kanilang kustodiya maliban na lamang kung ipinag-uutos ito ng batas. Sino mang opisyal na lumabag dito ay maaaring maharap sa kasong administratibo. Para kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, labag ang ginawang pagkuha ng video sa mga natagpuan sa establishmento. Hindi rin aniya lahat ng mga ito ay mga suspect. Sa katunayan, sa mahigit 250 na natagpuan sa lugar, 35 lamang ang inaresto. Yung inaresto natin, yung 35 na supervisors, after identifying yung 35 supervisors, ayun, out of 252 na nahuli natin, kasama na yung 3 foreigners, bali 35 yung kinasuhan natin na mga Filipinos na involved dyan sa scamming operation. Ito
yung violation ng Republic Act 10175, yung Cybercrime Prevention Act, kung saan, ayun nga, ginagamit nila yung mga online na device para makapanloko sila ng mga tao. So, yun ang denial natin kaso sa kanila. Dagdag ng opisyal, hindi sila kinonsulta kaugnay sa pagsama ng vlogger sa naturang operasyon, lalo na ang pagsasagawa ng live streaming kahit 3 beses silang nag-meeting ng PNP-ACG. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang Police Regional Office Calabarzon na malapit na nilang matunton ang kinaroroonan ng beauty queen na si Catherine Camilon. Si Camilon ay huling nakita noong October 12 sa isang mall sa Lemery, Batangas bago ito mawala. Ayon kay Pro4A Director Police Brigadier General Kenneth Lucas, mayroon na silang persons of interest na tinitingnan sa pagkawala nito. Kinumpirma din ni General Lucas na magbibigay ang lokal na pamahalaan at ang Calabarzon Police ng 250,000 pesos sa mga makapagtuturo sa kinaroroonan ng beauty queen. Tinitingnan niya nila ang lahat ng posibleng dahilan ng pagkawala nito, maging ang lumulutang na impormasyon na umano'y nagtanan ito. Pinactivate natin yung regional positive person. Kasama natin ito yung JTP, yung OTP, yung SPG, saka PIPG. Sa ito malawakan na investigasyon, no? Dito sa kaso ni Catherine. And recently, 2 days ago, meron na tayong person of interest. Dito ngayon nakatutok yung investigasyon na ginagawa nito, mga committee na ito. Dalawa pang bihag ang pinalaya ng Hamas militants, samantala daang-daang Palestinians ang nasawi bunsod ng airstrikes na Israeli forces. Ito ang balita ni Region Bolivar. Kinumpirma ng International Committee of the Red Cross o ICRC ang pagpapalaya sa 2 pang hostage ng Hamas dahil umano sa humanitarian reasons at poor health grounds. Ito ay matapos ang isang mediation mula sa Qatar at Egypt. Kinilala ang 2 hostages, ang 85 taong gulang na si Yoshevit Lifshit at 79-year-old na si Nurit Cooper. Sa kasalukuyan, nasa kamay pa rin ng Hamas ang mahigit 200 hostages, kasama ang mga Israelis at foreign nationals. Una nang pinakawalan noong Biyernes ang mag-inang US citizen na sina Judith Raanan at ang kanyang anak na si Natalie. Bunsod naman ang patuloy na matitinding airstrike ng Israeli forces sa Gaza. Iniulat ng Palestinian health officials ang pagkasawi ng mahigit 400 na Palestinians sa loob ng 24 oras. Bukod dito, kinumpirma rin ng UN Relief Works Agency na 6 pa sa kanilang staff ang nasawi sa pagbobomba ng Israel. Sa kabuuan, meron ng 35 staff ng UNRWA ang nasawi. Samantala, patuloy pa rin ang humanitarian efforts upang matulungan ang mga sibilyan sa Gaza. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan na muling dadagsain ng mga pasahero ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa darating na long holiday. Kaugnay nito, inihahanda na ang seguridad sa terminal at isinaayos na rin ang biyahe ng mga bus upang tiyakin na may masasakyan ng mga pasahero. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung PITX naman is designed to cater around 200,000 passengers per day. So kung mag-average tayo ng mga 110 on a regular day, papalo yan ng mga 150, 160 dahil sa undas. Kayang-kaya pa naman, no? Maaaring umabot sa 1.6 million o maigit pa ang passenger count sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX mula October 27 hanggang sa November 6. Ito ang mga uuwi sa kani-kanilang probinsya para bumoto sa barangay at sangguniang kabataan elections at long holiday. Bunsod nito, ayon kay Jason Salvador, spokesperson ng PITX, may mga inihahanda na silang mga hakbang para tiyakin ang maayos na pagbiyahe ng mga pasahero. Simula sa Biyernes, October 27, maglalagay na ng mas maraming help desk sa terminal upang umasiste sa mga biyahero.
Dadagdagan rin ang deployment ng mga magbabantay mula sa Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, gayon din ang Parañaque City Police upang masiguro na nasa tamang kondisyon ang mga driver na magmamaneho ng mga bus at tiyaking mapapanatili ang kaayusan sa loob ng PITX. Para siguraduhin yung comfort, yung kaligtasan nila, nagdagdag tayo ng mga, of course, mga seating arrangements, no? Tapos nagdagdag din tayo ng mga personnel upang tiyakin na hindi naman talaga magkukumpul-kumpulan yung ating mga kababayan. Sa ngayon ay hindi pa naman fully booked ang biyahe ng mga bus sa PITX, pero inaabisuhan ng management ang mga pasahero na posibleng magkaubusan ng tiket dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. Partikular na rito ang biyahe ng mga bus na patungo ng Bicol. Samantala, nag-issue na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng special permit sa karagdagang mga bus na bibiyahe ngayong long holiday. Bukod sa maagang issuance, mas pinahaba rin nila ang validity nito. Sa ngayon, nasa higit 700 special permit na ang na-issue ng LTFRB sa mga provincial bus na bibiyahe sa long holiday. Paigtingin din nila ang pagsasagawa ng mga anti-colorum operations. Ayon kay LTFRB Technical Division Head Joel Bolano, pangunahin nilang babantayan ang paligid ng mga terminal sa Metro Manila. Mayroon din po kami mga personnel na nakadeploy sa ating mga terminals para po doon sa mga complaints sa assistance na kailangan po ng ating mga pasahero. Kasabay na rin po yung pagsiguro, kasama po ang LTO, dun po sa pag-inspect ng mga units at mga papel, kung talaga pong may permit ito o kaya may mga prangkisa po yung mga tatakbo during the holiday. Samantala, nagpaalala naman ang LTFRB na kung nais ng ating mga kababayan na gamitin ang kanilang mga public utility vehicle na may lehitimong prangkisa sa pagbiyahe palabas ng NCR, kinakailangan muna nilang kumuha ng out-of-line permit upang hindi pagmultahin. Maaari na rin itong i-file online at kayang iproseso ng ahensya sa loob ng 3 araw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayuhan na Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga pasahero ngayong long holiday na agahan ng pagpunta sa mga airport. Ito'y upang maiwasan ang anumang aberya o maiwan ng kanilang flight. Sa ngayon ay pinaghahandaan ng mga airport sa bansa ang pagdagsa ng mga pasaherong bibiyahe sa long holiday. Ina-advise natin yung mga mananakay dito sa mga paliparan na mag-check muna sa kanilang mga airline concern whether nag-adjust yung kanilang flight time or na-cancel yung flight dahil para at least hindi na sila ma-inconveniente. Payo ng CAAP sa mga pasahero, pumunta ng 2 hanggang 3 oras na mas maaga sa airport upang makaiwas sa anumang aberya. Pinapayuhan din ng mga pasahero na iwasang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay sa eroplano upang hindi na matagalan sa pag-check-in ng mga bagahe. Tiniyak naman ng CAAP na nakausap na nila ang mga airline companies para sa pagdaragdag ng manpower sa mga check-in counters upang maiwasan ang mahabang pila ng mga pasahero. Sa ngayon ay pinagbabawalan muna ang mga airport employee na mag-file ng leave upang masiguro na may sapat na personnel na aasiste sa mga pasaherong bibiyahe sa long holiday. Tumaas na naman ngayong araw ng hanggang piso at 30 sentimos ang presyo ng mga produktong petrolyo. Bunso nito ilang hakbang upang matugunan ng oil price hike ang tinalakay sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Dito, inaprubahan ng Pangulo ang ilang mitigating measures na inaasahang makatutulong sa sektor ng transportasyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The President gave instructions on changing the language of the 2024 GAA provision on fuel subsidies for the transport sector in order to shorten the trigger period from 3 months to 1 month and simplify the release requirements.
Mas pinadali na ang release requirements para sa paglalabas ng pondo at pamimigay ng ayuda sa mga driver na labis na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ilalim ng guidelines, kailangan na lamang itong aprubahan ng Department of Budget and Management, Transportation Department at ng Department of Energy. Ang pagsasapinal ng beneficiary ng fuel subsidy ay ipapaubaya sa DOTR para sa mga may prangkisa. DILG sa tricycle drivers at DTI naman ang gagawa ng listahan para sa delivery service drivers. Kaugnay nito, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kinaukulang ahensya na baguhin ang lengguwahe na nakapaloob sa 2024 proposed budget. Partikular na ang ukol sa pagpapaikli sa trigger period para sa pagbibigay ng fuel subsidy. Ibig sabihin nito, kapag tumaas ang Dubai oil price per barrel sa $80 sa loob lamang ng isang buwan, ay maaari nang ibigay ang subsidies para sa public transport drivers at hindi na maghihintay pa ng 3 buwan. Welcome development naman ito sa grupong Piston. Nararapat lamang na mas mabilis talaga yung kanilang pamamahagi, lalo na sa kalagayan na patuloy na tumataas yung presyo ng petrolyo. Inaprubahan rin sa pulong ang voluntaryo na dagdag na porsyento sa paghahalo ng ethanol sa gasoline mula sa 10% ay maaaring itaas ito sa 20%. The utilization of a higher share of imported ethanol will result in lower pump prices because of the increased blend. Bukod dito, nais maisulong ng Pangulo ang e-vehicles sa transport sector. The President wanted the government agencies to work on is the continued electrification of the transport sector, particularly mass transport and light cargo vehicles. Kaugnay nito, nais ng Pangulo na makapaglagay ng charging stations at makapaghanda na rin ang bansa sa pagpasok sa manufacturing ng electric vehicles. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tulong muna bago balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 lalaki na sumemplang ang motorsiklo sa ginagawang kalsada sa Apalit, Pampanga. Ayon sa mga ito, nabulaga sila at hindi agad napansin ang sirang kalsada na kanilang dinadaanan. Ito ang balita ni Leslie Widem. Naabutan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na nakaupo pa sa nakatayong warning sign sa gilid ng kalsada sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ayon sa kasama ng biktima na si Albert Imukling, galing sila sa La Union at papasok na ng trabaho sa Tondo, Manila. At habang binabagtas ang kahabaan ng MacArthur Highway, ay bigla silang nabulaga dahil sa sirang kalsada. Bali, kanina po, medyo mabilis po yung takbo po namin. Problema, hindi napansin yung putol na pala yung semento dyan sa may ano. Kaya nagpreno siya kaagad, kaya bigla kaming slide po. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si Arturo Arufo, 54 years old, na iniindang pananakit ng dibdib at nahihirapang huminga. Nagtamo din ito ng sugat sa kanang noo, daliri at tuhod na kaagad na inassess ng UNTV News and Rescue. Wala namang tinamong sugat ang sakay nito na si Albert Imukling. Matapos malapatan ng first aid ang mga sugat na tinamo ng biktima ay inendorso na ito sa Apalit Rescue upang agad na madala sa ospital. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasawi ang barangay Kagawad na si Alvin Bengil Garcia na tumatakbong kapitan sa barangay Kamantangan, Montevista, Davao de Oro. Sa inisyal na ulat mula sa PNP, kaninang umaga, binaril si Garcia na motorcycle riding criminal habang pauwi ng bahay mula sa paglilibot sa kanyang mga kasamahan para sa gaganaping pagpupulong. Angkas si Garcia ang isa ring tatakbong kagawad sa barangay. Nagtamo ito ng tama ng hindi pa matukoy ng kalibre ng baril sa ulo na naging dahilan upang matumba ang motor na sinasakyan nito. Sugatan naman ang angkas ni Garcia.
Base sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, kasama sa tinitingnan nilang anggulo ang love triangle. Tiyahin naman ni Garcia ang kalaban nito sa posisyon bilang kapitan ng Kamantangan Montevista, Davao de Oro. Walang plano ang Malacanang na ideklarang holiday o walang pasok ang October 31 na papatak ng araw ng Martes. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, na base sa order ng Office of the Executive Secretary, may pasok ang October 31. Nangangahulugan nito na papatak lamang ang long weekend mula October 28 hanggang October 30 at mawawalan lamang muli ng pasok mula November 1 hanggang November 2, habang may pasok muli ng November 3, araw ng Biyernes. Nakatakdang bumisita sa Abra ang mga opisyal ng Commission on Elections sa COMELEC kasunod ng napaulat na pag-withdraw ng nasa 250 kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, inilabas na rin ng COMELEC ang resolusyon hinggil sa pagsuspindi sa proklamasyon ng mga kandidatong may nakabingbing kaso. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa Webes na lang, pupuntahan ng aming Executive Director at saka Deputy Executive Director for Operations ang ABRA. Mismong mga opisyal na ng Commission on Elections o COMELEC Main Office ang pupunta sa ABRA sa araw ng Huwebes. Ito ay sa pangunguna ni na Executive Director Teopisto Elnas Jr. at Deputy Executive Director for Operations Rafael Olanyo. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, gusto anyang alamin ang tunay na dahilan ng pag-atras ng ilang kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections. 250 kandidato sa barangay at SK elections ang umatras sa lugar at 58 guro naman ang hindi na magsisilbi sa halalan. Paliwanag ni Chairman Garcia, sinabi ng Philippine National Police, wala naman umanong pananakot o pagbabanta laban sa mga kandidatong umatras. Sapagkat ang report sa ating kahapon ng Regional Director kasama mismo si Chief PNP na wala namang pananakot at yung mga sinasabing pag-withdraw ng almost 250 candidates ay dahil sa pakiusap ng mga nakatatanda nila o yung elders na tinatawag. Samantala sa ulat ng COMELEC, nasa 22 na ang kumpirmadong election-related incident o karahasan kaugnay ng halalan sa bansa. 3 ang patuloy pang biniberipika kung may kinalaman sa halalan, kabilang ang pamamaril sa Cotabato City kagabi. Sa report ng PNP, 3 ang namatay, kabilang ang 2 kandidatong barangay kagawad. Kasama naman sa mga naarestong sospek ay kandidatong barangay chairman. Dahil sa mga karahasang ito, nais ng COMELEC na palalakasin pa ang ginagawang checkpoint para mahuli ang mga loose firearms at mga salarin. Tiniyak din ng komisyon na mananagot pati ang mga nagpaplano pang gumawa ng krimen. Lalong-lalo na dapat immediate na maaresto kung sino man yung mga responsible sa mga krimen na ito upang patunayan natin na hindi natin papayagan na basta nagpapalaganap ng lagim yung mga taong yan. Samantala, muling nagsagawa ng Operation Baklas kaninang umaga laban sa illegal campaign materials sa Pasay City. Ang lalabag sa campaigning rules ng COMELEC ay sasampahan ng disqualification cases. Kanina ay inilabas na rin ng COMELEC ang memo na layong suspindihin ang proklamasyon ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections na may nakabinbing kaso tulad ng disqualification, bunsod ng premature o maagang pangangampanya, illegal campaigning at vote buying. Ayon kay Chairman Garcia, sa pamamagitan nito, bukod sa hindi mapuproklama at hindi makakaupo sa pwesto, hindi rin mawawala ang kanilang jurisdiksyon o kapangyarihan laban sa mga ito habang hindi pa napuproklama. Kasi yung iba kasi, na-disqualify na namin nuisance pero nag-motion for reconsideration po sila. And so, para po mapigilan, yung magagamit yung sasabihin nila iboto na sila, kinakailangan mapahinto yung kanilang proclamation. Paalala ng COMELEC lalo na sa mga botante na hindi nakaboto noong nakaraang 2022 national and local elections na dapat bumoto sila ngayong BSKE para hindi ma-deactivate ang kanilang rehistro. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Jovic Bermas mula sa London. Jovic, kumusta ang diplomatic relations ng Britain at China?
Yes, Monica, magandang gabi. Bagaman ang China ang pinakamalaking trading partner ng United Kingdom, nahaharap sa maraming hamon ang sitwasyon ng diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Isa na rito yung geopolitical differences. Tutol ang UK sa China sa paggamit nito ng puwersa sa bansang Taiwan. Tinututulan din ng UK ang kasalukuyang militarization ng disputed islands sa South China Sea. Nagpahayag din ng pagkabahala ang UK sa cybersecurity risks at potential threats ng Chinese companies tulad ng Huawei na siyang involved sa pagde-develop ng 5G infrastructure sa UK. Monica? Sige, Joby, ibigay mo na mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Inaasahan ang pagbisita ng Chinese diplomat na si Wang Yi sa Estados Unidos ngayong linggo. Gayun din, ayon sa Biden administration, nagsisikap ang mga ito na magkaroon ng maayos na pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng mataas na tensyon. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Nakatakdang bumisita si Wang Yi, top diplomat ng China, sa Washington, D.C., USA, ayon sa U.S. Senior Administration Official araw ng Lunes, October 23. Ito rin ay magbibigay daan para sa potensyal na unang pagpupulong ni U.S. President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping sa loob ng isang taon. Samantala, ayon sa mga opisyal, makikipagpulong si Wang kay Secretary of State Antony Blinken at National Security Advisor Jake Sullivan sa pagbisita nito sa U.S. Capitol sa October 26 hanggang 28. Inaasahang tatalakayin sa pulong na ito ang issue sa bilateral, regional at global bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na maisaayos ang relasyon sa pagitan ng US at China. Layon din nitong panatilihing bukas ang komunikasyon ng dalawang bansa ayon sa mga opisyal. Mataas man ang tensyon sa pagitan ng dalawa sa pinakamakapangyarihang bansa, ngunit ayon sa Washington, nagsusumikap ang mga ito na magkaroon ng maayos na pakikipag-usap sa Beijing. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Niyanig ng 6.2 magnitude earthquake ang island country na Taiwan kaninang alas 7 ng umaga. Ayon sa kanilang Weather Bureau, naramdaman ang epicenter ng lindol sa Hualien County na may lalim na 5.7 kilometers. Bukod sa pag-uga ng ilang mga gusali, wala namang naiulat na pinsala ang pangyayaring lindol. Nagkaroon din ng pagbagal sa metro system sa Taipei, subalit agad namang bumalik sa normal ang serbisyo nito. Tinangka umanong pabagsakin ng isang off-duty pilot ang isang passenger jet. Samantala, kinumpirma naman ng mga otoridad na hindi konektado ang insidente sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Ito ang balita ni Early Briones. Sinampahan ng kaso na 83 counts of attempted murder ng isang off-duty na piloto matapos nitong tangkaing guluhin ang operasyon ng mga engines. Nakilala ang suspect na si Joseph David Emerson, 44 na taong gulang, isang piloto na sumakay sa cockpit ng Alaska Airlines flight kasama ang captain at first officer. Papunta dapat sa San Francisco ang Alaska Airlines Flight 2059 mula sa Everett, Washington. Subalit na divert ito sa Portland, Oregon. Sa radio communication sa air traffic control, narinig ang isang piloto na nagsabing sinusubukan di umano ng suspect na patayin ang mga engine ng eroplano. Napasuko naman ng suspect na walang anumang insidenteng nangyari. Ang iba pang mga pasahero, inakalang isang medical emergency situation ang nangyayari at ang iba walang alam sa insidente. Ayon naman sa Alaska Airlines, ligtas namang nakaalis muli ang lahat ng mga pasahero sa isa pang flight. Samantala, iniimbestigahan na ng Port of Portland Police ang insidente at wala aniyang iba pang bantang kaugnay nito. Ayon naman sa Federal Aviation Administration, walang kinalaman ang pangyayari sa kasalukuyang world events. Early Briones, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang ititigil ng Google Maps ang pagbibigay ng traffic information sa kanilang mapping service application sa Israel. Ito ay habang naghahanda ang bansa sa potensyal na ground invasion nito sa Gaza. Ayon sa spokesperson ng Google Maps, ginawa nila ito para sa seguridad ng local communities. Subalit hindi idinitalye ng Google kung ito ba ay sa Israel, sa Gaza o sa parehong lugar. Noong nakaraang taon, nag-disable na rin ang Google Maps ng kanilang serbisyo sa Ukraine matapos ang invasion ng Russia sa bansa. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Ikinukonsidera ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakaroon ng alternatibong pamamaraan ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ay upang maiwasan na ang anumang banta sa kaligtasan sa RORE mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gayunman, iginigit pa rin ng AFP na hindi isusuko ng Pilipinas ang ating karapatan sa teritoryong pagmamay-ari ng ating bansa. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Lahat naman ng bagay na yan ay kinokonsidera because what we want to accomplish actually is a successful RORE mission without interference from any party at all. May iba't ibang mga bagay nang ikinukonsidera ang Armed Forces of the Philippines upang ligtas na maihatid ang resupply mission sa ating mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. Sa isang panayam, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na nag-iisip na rin sila ng mga paraan upang maiwasan ang ganitong insidente sa West Philippine Sea, kung saan hinaharang ng mga barko ng China ang resupply ng Pilipinas na lubhang delikado. Kabilang na sa mga plano ng pamahalaan ang pagdaragdag ng mga barko ng Pilipinas na magbabantay sa West Philippine Sea. Muling iginit ngayon ng AFP na talagang sinadya ng Chinese Coast Guard na harangin ang supply boat ng Pilipinas at kumpiyansang sapat ang mga ebidensya na kanilang hawak upang patunayan na may kasalanan ng China sa insidente. Napakadelikado po yung ginawang pag-maniobra ng China. Ito ay karagatan, tubig, at hindi po ito tulad ng kalsada na nasa lupa na pwede ka kagad magpreno o magpalit ng direksyon. So dito po sa kanilang ginawa, they force our vessel to a collision course which actually happened, and therefore that put the lives of many of our people in danger. Bagaman ikinukonsidera ng AFP ang pagkakaroon ng alternatibong pamamaraan ng resupply mission, muling iginiit ng mga ito na hindi isusuko ng Pilipinas ang ating karapatan sa West Philippine Sea. This is a way of showing to the world that we are asserting our sovereign rights and jurisdiction, and that we will never give up the right of our people to enjoy from the benefits from whatever resources that we can get from our exclusive economic zone. Samantala, sinisisi naman ng China ang Estados Unidos sa aksyon na ginagawa ngayon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry, sinabi ng mga ito na ang panghihimasok ng Pilipinas sa umano'y kanilang teritoryo ay bunga ng impluwensya at pakikipagsabwatan ng Estados Unidos. Dati naman umanong nareresolba ng Pilipinas sa China ang usapin sa pinag-aagawang teritoryo sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon. Subalit dahil sa pag-uudyok ng Amerika, ay tahasan ng lumalabag ngayon ang Pilipinas sa soberanya ng China. Sa isang statement, muling nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas hinggil sa ating laban sa West Philippine Sea. Kinilala naman ng Department of National Defense ang suporta sa Pilipinas ng iba pang mga bansa, gaya ng Japan, South Korea at France. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang operator at shipping lines ang nangangamba dahil sa mga nakaambang reclamation projects sa Manila Bay.
Sinita rin ng ilang mambabatas ng Philippine Reclamation Authority at Department of Environment and Natural Resources sa pagdami ng mga inaaprubahang reklamasyon. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Ang worry ko sa Manila Bay, baka lumubog ang Metro Manila pag hindi nyo tinigilan yung reclamation na yan. Sa 15 reclamation projects sa Manila Bay, 4 dito ang idinaing ng Asian Terminals Incorporated o ATI na operator ng Manila South Harbor dahil maapektuhan nito ang kanilang serbisyo. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado, sinabi ng kumpanya na bago pa man tumama ang pandemya, nagpahayag na sila ng pagkabahala sa reclamation projects gaya ng magiging epekto nito sa daanan sa pantalan. Madam Chair, that would be the Pasay Harbor City. The second one would be the Manila Horizon, and you have the Solar City as well as Waterfront. When we saw the layout of the geographical map, it actually covered the entrance channel to our facility, the inner breakwater where the port would actually be going into. And as it was laid out, it would also cover our inner anchorage. There would be other repercussions as well in terms of our ability to serve the stakeholders. Patuloy umano ang pakikipag-ugnayan sa Philippine Ports Authority para rito. Ayon naman sa isang grupo ng International Shipping Lines, dagdag gastos din ito sa mga barko dahil bagong sea lanes ang dinaraanan dahil sa mga reclamation sa Manila Bay. Each vessel that will come through that new channel might cost an additional of $3,000 to $4,000. So our request is that if we may maybe recommend that the quarantine station and the pilot boarding station will be a little bit nearer. Sagot ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, may mga reclamation project din naman silang inaprubahan at nakapending para support expansions. Ngunit puna ng mga senador, ibang usapan na ang mga reklamasyon para sa commercial at residential use kung makakaapekto na ito sa mga serbisyo sa pantalan. Madam Chair, they have their own areas of jurisdiction wherein they can develop their for future expansions. In fact, even Manila Harbor is also applying for an expansion of their port for another 50 hectares, Madam Chair. You can understand the port. They're expanding the port. But when you are building, you are reclaiming for condominium near the port, that's a different story. Inusisa rin ng mga senador ang pag-i-issue ng Environmental Compliance Certificate o ECC ng Environmental Management Bureau ng DENR. Ikinagulat daw kasi ni Senator Cynthia Villar ang inilabas sa permit para sa reclamation project sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park noong 2022 kahit pa kinansela na niya ito noong 2017 ni dating DENR Secretary Gina Lopez at idineklarang protected area sa bisa ng batas. Depensa ni dating DENR EMB Director Engineer William Cuñado, inatasan lamang siya ni dating DENR Acting Secretary Jim Sapulna na pumirma. I'm just only resolving the issue in terms of the cancellation which is based on the 5 years as ruled by the Supreme Court. Pero after that cancellation, it was declared as a legislated protected area. Hindi mo ino-honor ang legislation. Ha? Kinausap na kita dyan eh. I told Acting Secretary James Sapulna that this is secretary to secretary issue. So he said, no, I will have, you sign that, I will make directives that you will sign. So that means to say that there, according to my legal, when we have a process, this is delegating the authority to you to sign this resolution. Yung Parañaque River, Las Piñas River, Zapote River, Molino River, they are interconnected. Pag hindi mo pinalabas sa isa, hindi makakalabas lahat. Ano gagawin mo sa amin? Bababahain mo kami? Ang prediction doon, 6 to 8 meters. You never consider that when you make decisions. Inutos lang sa'yo, gagawin mo.
Pangamba ni Senator Villar, baka dumating umano ang araw na lumubog na ang Metro Manila sa pagdami ng malalaking reclamation project sa Manila Bay. Kaya pinare-review ng Senadora ang proseso sa pagbibigay ng permit ng DENR sa reclamation projects. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring mauwi sa pagkakaroon ng komplikasyon sa puso ang kakulangan sa physical activities at mga bad eating habit. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Sa panahon ngayon, marami nang nagkakasakit dahil sa mga kakulangan sa physical activities dahil nasasanay na rin ang kanilang katawan sa sedentary lifestyle. Isabay pa ang mga masasarap na pagkain na talagang patok na patok sa mga tao at nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mga heart diseases. Kasi talaga itong sedentary lifestyle or kawalan ng physical activity is a major contributor to developing heart disease. In fact, lagi nating ina-emphasize sa mga pasyente natin na you need to exercise or maintain physical activity, adequate physical activity, because ito ay nakakadagdag para mabawasan yung peligro na magkaroon tayo ng karamdaman sa puso. Kasama yung exercise sa diet, control of blood pressure, control of blood sugar, control of cholesterol. Malaki ang nagagawa nito para mabawasan yung chance natin magkaroon ng heart disease. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, noong taong 2022, isang ischemic heart disease sa top 3 na sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Dagdag pa ng World Health Organization, ang cardiovascular diseases ay ang pangatlong leading cause of death ng mga Pilipino. Dahil sa nakakapangambang mga sakit na ito, isa ang Makati Medical Center sa nagsusulong na mapabuti ang lagay ng mga Pilipino laban sa mga sakit sa puso. Kaya naman sila ay nagdagdag pa ng mas upgraded facilities for cardiac diagnostic laboratory na kilala rin sa tawag na heart station. So now we'll be able to do a lot more procedures with a lot more machines. We'll be doing pedia, neonatal echoes, including mga expanded adult procedures sa treadmill, stress echo, 2D echo, and transesophageal echo, plus the 3D echo, which is gaining ground kasi it gives more information, more than the standard 2D echo. Ika nga, a hospital with a heart. Kaya't ang dedikasyon ng ospital na mabigyan ng mas maayos na pangangalaga ang mga pasyente that is under the guidance of Makati Med's Institute of Cardiovascular Learning and Care. Para sa mga nais magpakonsulta ng kanilang puso, ang Makati Med Cardiac Diagnostic Laboratory Heart Station ay matatagpuan sa first floor, Tower 1, malapit sa The Ayala North Exchange Bridgeway ng ospital. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinututukan ng Department of Health ang kaso ng influenza o trangkaso sa bansa, lalo na at ngayon ay nararamdaman na ang malamig na panahon. May paalala naman ang ahensya para maiwasan ang pagkalat ng sakit na ito. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Our Epidemiology Bureau has been monitoring the increase of influenza-like illness, yung parang trangkaso, at parang tumaas nga. There are some schools that converted to online blended learning because of the number of students. May nakitang pagtaas sa kaso ng may flu o trangkaso ngayong panahon ng taglamig. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, may naiulat na pagkalat ng sakit lalo na sa ilang eskwelahan. Sa huling datos ng DOH, ang kaso ng influenza-like illness sa taong ito ay 45% na mas mataas kaysa sa narehistrong kaso sa parehong panahon noong 2022. Dahil dito may payo ang Health Department upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.
So if you're high risk, especially elderly and senior citizens, magpa-flu shot kayo. And then kung kayo ay may sakit, may respiratory illness, ubo, sipon, sore throat, it is better to stay at home than infect all other colleagues in the office or in the school. So very important yung self-protection. Mabisa rin panlaban ng sakit ang masusustansyang pagkain at pag-inom ng mga bitamina. Makakabuti rin na damihan ng fluid intake at sapat na pahinga. Sa kabila naman nito, ayon sa kalihim, wala naman nakikitang pagtaas ngayon sa kaso ng COVID-19. Pinag-aaralan naman ng ahensya ang pagbili ng monovalent XBB vaccine na pinaniniwala ang mas epektibo kaysa sa naunang bivalent vaccine. We will still think whether we will need that depending on our increase in cases. Samantala, kinumpirma ng Health Secretary ang revamp sa mga matataas na opisyal ng PhilHealth. Ito ay matapos ang nangyaring hacking incident. Ayon sa kalihim, may desisyon na ang board ukol dito pero hindi pa ito maipatupad dahil humiling pa ang CEO at President ng PhilHealth ng kaunting panahon para ikonsulta muna ang aksyon na ito sa Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporations. They were dismayed because of the recent Medusa hack because I think part of the problem was the antivirus was not updated, and plus they cited many other instances in the past, the delayed publication for the dialysis, etc. So it was a unanimous board decision. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaprubahan na ng Regional Wage Board sa Ilocos at Western Visayas ang pagtataas sa arawang sahod ng mga manggagawa sa dalawang rehiyon mula sa kasalukuyang 400 pesos na minimum wage sa non-agricultural establishments na may 10 o higit pang empleyado, magiging 435 pesos na ito simula sa Nobyembre 6, 2023, habang ang mga agricultural at non-agricultural establishments na wala pa sa 10 ang manggagawa ay entitled sa 402 pesos per day. Ang mga kasambahay naman ay nabigyan din ng 500 piso na aumento kada buwan. Ang Ilocos Region ay kinabibilangan ng mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Samantala, sa Western Visayas naman, 30 pesos ang madaragdag sa daily minimum wage mula November 16. Sakop ng Western Visayas ang mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental. Nagdeklara na state of climate emergency si Governor Edsel Greco-Grex Lagman para sa buong lalawigan ng Albay ngayong araw. Sa kanyang live stream sa social media page ng Albay Provincial Government, sinabi ng gobernador na committed ang probinsya sa pagbawas ng carbon emissions at pagtulong na mabawasan ang epekto nito sa climate change. Ang nasabing deklarasyon ay bilang pagtulong anya sa bansa na makasunod sa 2015 Paris Agreement na limitahan ang pagtaas ng global temperature sa 1.5 degrees Celsius. Kabilang sa commitment ng Albay government ay ang pag-phase out sa paggamit ng fossil fuel bilang energy source at paggamit ng renewable energy sa taong 2050. The urgency of addressing the ongoing climate crisis cannot be overstated, and we must act swiftly. We acknowledge the pressing need to limit global temperature rise to 1.5 degrees centigrade, the target outlined in the Paris Agreement, which is essential to prevent a more catastrophic climate future. The gravity of this situation calls for an unprecedented collective response. Hinikayat din ng gobernador ang national at local government na tularan ang ginawa ng probinsya ng Albay na anya ay kauna-unahang lalawigan sa pagdedeklara ng state of climate emergency. Pagkakataong ito, hindi lamang isa, kung hindi 4 na nominasyon sa iba't ibang kategorya ang nakuha ng Pilipinas sa World Travel Awards ngayong taon, kasama ang bansa sa mga pagpipilian bilang World's Leading Island Destination.
Ito ang balita ni Gladys Suwabe. So, yan ay kahit umikot ka sa buong Southeast Asia or even other parts of the world, parang talagang outstanding naman tayo dyan. At talaga naman yata deserve tayong nominated at manalo para dyan sa ganyang mga kategorya. 7,641 beautiful islands. Ito ang ipinagmamalaki ng Pilipinas. Kaya naman the list goes on para sa mga local at foreign tourists sa pagpili ng mga isla at atraksyon na maaaring bisitahin at first-hand na ma-experience sa bansa. Ayon sa Philippine Tour Operators Association President Fe Ablingyu, simula nang buksan ulit ang ating borders sa mga turista. Tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga ito, mapa-local o foreign tourist man. Notable pa rin siyempre, Gladys, yung ating Boracay. Hindi mo pwede pasubalian yung Boracay. Talagang it's still, a number one destination, not only for Filipinos but also for foreigners. Kasunod dyan, of course, yung ating mga island destinations katulad ng El Nido, ng Coron, at saka meron tayo ngayong San Vicente Island sa Palawan. Siyempre, ito yung mga magagandang destinations na talagang you will really enjoy yung cleanliness ng ating waters. Bukod sa beaches at dive destinations na dinarayo ng mga turista, binabalik-balikan din ang mga variety of Filipino cuisines na ipinagmamalaki ng iba't ibang probinsya sa bansa. Iba yung cuisine naman natin, kahit saan ka pumunta ka sa Visayas, makakakain ka ng iba't ibang klaseng lechon. Yung mga lechon na yan, dyan mo lang natitikman. Pumunta ka ng Cebu, pumunta ka ng Misamis Occidental, pumunta ka ng Iligan. You will taste different kinds of, ng lechon. Yung ating timpla ay kakaiba at madaling mag-adjust sa palig ng ating foreign guests. Hindi lamang pang-local, talaga pang-international yung ating mga cuisine dito sa ating bansa. Bukod sa ipinagmamalaking ganda at natatanging atraksyon dito sa Pilipinas, isa rin ang warm Filipino hospitality sa mga katangiang ipinagmamalaki natin na hinahangaan at dahilan kung bakit binabalik-balik ang bisitahin ang ating bansa. No wonder, isang Pilipinas sa mga nominado bilang World's Leading Island Destination para sa World's Travel Awards ngayong taon. Bukod dito, nakakuha rin ang bansa ng 3 pang nominasyon mula sa 3 iba pang kategorya. Kasama ang Pilipinas sa mga nominado sa kategoryang World's Leading Beach Destination. Pasok din ito sa kategoryang World's Leading Dive Destination. Noong nakaraang taon ay nasukit na ng bansa ang 2 titulong ito, World's Leading Beach Destination at World's Leading Dive Destination. Samantala, napasama naman ang Philippine Department of Tourism sa mga nominado bilang World's Leading Tourist Board. Hinihikayat ng DOT ang mga kapwa Pilipino to show our love and support sa pamamagitan ng pagboto upang makamit ang mga titulong ito. Bisitahin lamang ang www.worldtravelawards.com/vote. Tatagal ang botohan hanggang November 17, 2023. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humarap sa sunod-sunod na pagsubok ang mga residente ng Barangay Alno sa La Trinidad, Benguet dahil sa mga matinding bagyo na tumama sa Cordillera Administrative Region sa mga nakalipas na buwan. Ngunit sa kabila ng mga hamon, may liwanag ng pag-asa na sumilang dahil sa ginanap na MCGI Cares activity sa komunidad. Tungayan natin ang istoryang puno ng katatagan at pagtutulungan. Ito ang balita ni Chantal Cayaos. Barangay ng Alno ay matatagpuan sa tahimik na munisipalidad ng La Trinidad, Benguet, na kukubli sa sariwang kabundukan. Ang makulay na bukid at bundok na may malamig na hangin ay matagal nang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga magsasaka. Gayunpaman, sa mga nagdaang buwan ay nagtamo ng matinding pagsubok ang rehiyon dahil sa sunod-sunod na pagtama ng mga kalamidad na nagdulot ng pinsala sa kabuhayan at kalusugan ng komunidad.
since some of our residents in the municipal of Flattery that have incurred colds, cough. So lahat ng hospital i-kuhan ngayon full for general check-up. So it's high time that dumating na ang pinakahihintay ng mga tao rito sa munisipyo ng Latinidad. Sa mga sandaling tila nawawala na ang pag-asa, dumarating ang biyaya na nagbibigay ligaya. Masaya ako kasi may ganitong programa tumutulong sa amin. Masaya ako kasi yung mga anak ko na dinala ko dito, medyo mahirap sa akin na ipa-check up sila kasi walang income. Kaya dito lang ako sa clinic at sana tuloy-tuloy nyo lang na gawin ang programang ito para maraming matutulungan po. Salamat po sa MCGI ulit at pumunta kayo rito. Masaya ako na nandito kayo at pinapanalangin ko na sana bigyan kayo ng lakas ng Panginoon at patnubayan kayo sa lahat ng mga ginagawa niyo po. Mahigit 300 residente ang napaglingkuran sa mga libreng serbisyo gaya ng medical at optical consultation, bunot ng ngipin, tuli at haircut. Salamat sa Diyos, napakalaming salamat dahil sa Kanya at nandito kami, nabigyan ng lahat-lahat, may gamot, libreng gamot, may naitago na salita ng Diyos, may libre pang eyeglass namin, reading glass, at saka salamat din na kahit sabi nila huwag na kayong mag-breakfast, dito raw bibigyan ng breakfast. Ayon, totoo naman, busog kami sa breakfast at lunch. Subok na ang tatag ng mga residente dito sa iba't ibang suliranin sa buhay. Gaya ni Manang Cristita na nakikipaglaban sa sakit na breast cancer kahit kapos sa panggastos sa iba't ibang pangangailangan. Ang diwa ng pagkakaisa at kabutihan na dala ng MCGI Cares ay lalong nagpapalakas ng kanyang kalooban. Kung minsan po walang pera, sabi ko, kakayanin ko to sa tulong ng Panginoon po. Kaya may faith talaga ako sa Diyos. Hindi ako dadalawang isip na siyang tumulong sa akin po hanggang ngayon. Natapos na po yung 6 session na chemotherapy ko sa Bangkigen. Salamat po sa Panginoon na kayo po ang ginawang instrumento na pumunta dito sa amin sa Barangay Alno at magbahagi ng blessings na galing sa Kanya. Talagang masayang-masaya po ako. Hindi ko yung saya ko. Thank you, Lord, na mayroon kayo na nagpapalakas sa amin na kahit anong pinagdadaanan namin hindi kayo nagkatubiling tumulong sa ibang tao, sa kapwa namin na mahirap. At nandyan kayo palagi na kahit na malayo kayo na bumibiyahe ay ginagampanan ninyo ang pagtulong sa aming mga mahirap. Kahit na ito, malayo pa ang mga lugar na pinupuntahan ninyo ay pinakaya ninyo kahit na kung minsan pagod kayo pero nandyan talaga ang Lord na siyang tumutulong din sa inyo. Salamat sa Diyos, may mga kapatid tayo na katulad nila, yung mga kapatid na volunteers at saka sa mga doctors din dahil alam ko hindi naman ganun kadami, kaunti lamang sila, alam ko. Pero yung dedication nila sa pagtulong, pagsama sa mga MCGI Cares natin, hindi po matatawaran dahil yung iba sa kanila, mga senior citizens na may edad na po sila. Kapag naisip ko yung mga experience nila sa biyahe, mga malalayong biyahe, mga mapapanganib na daanan dito sa atin, sa Benguet and Mountain Province, nabibilib po ako sa kanila na tuloy-tuloy pa rin po sila sa pag-volunteer as medical doctors
Sa harap ng mga pagsubok, ang kwento na tulad nito ay nagpapamalas na ang pag-asa at kabutihan ay kumikinang kahit sa pinakamadilim na mga panahon. Chantal Cayaos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po. Alam niyo po ba na pumanaw na po ang pinakamatandang aso sa mundo? Yan po ay si Bobby. Sa edad na 31 years and 165 days ay pumanaw na po si Bobby sa kanyang tahanan sa Portugal. Nakuha ni Bobby ang titulo ng World's Oldest Living Dog at Oldest Dog Ever. Pero gaano lang ba talaga kahaba ang lifespan ng mga aso? Ayon po sa mga eksperto, ang isang aso ay nabubuhay lamang ng 10 to 13 years. At ito ay depende pa nga sa kanilang breed o yung lahi. Ang maliliit na aso, kayang mabuhay ng 10 to 15 years. Ang medium dogs naman, umaabot ng 10 to 13. Ang large dogs, 10 to 12 years. Habang ang mga giant dogs naman, tumatagal lamang ng 8 hanggang 10 taon. Hindi pa klaro sa mga siyentipiko kung bakit mas matagal nabubuhay ang mga maliliit na aso kumpara sa malalaking aso. Pero malaki po ang ginagampanan ng genetics sa life expectancy ng mga aso. Sinasabi na ang pure breed ay high risk sa mga namamanang sakit. Habang ang mga mixed breed naman ay medyo reduce ang panganib sa mga ganitong uri po ng karamdaman. Naniniwala naman ang mga amo ni Bobby na kaya matagal itong nabuhay ay dahil sa kalmado at payapang environment kung saan po nakatira si Bobby. May mga aso po ba kayo? Ilang taon na po sila. Alagaan po natin at mahalin dahil sinasabing ang pag-ibig o yung love ng aso ay totoo at selfless. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong na karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Namimiss ni Jolimar yung mga hugot daw ni Mon. Aso pinag-uusapan. Siyempre, medyo wala namang hugot yung aso. Pero totoo talaga, pag may aso ka sa bahay, iba yung ligayang ibinibigay nila doon sa kanilang mga amo. Kahit hindi amo basta alam mo, totoo talaga pag mabait ka sa aso, lalapitan ka talaga nila. At saka kasi, para sa akin, ang definition talaga ng unconditional love, mga aso yan Diba pag talagang nakuha mo yung loyalty nila, iba sila magmahal. Yung parang talagang buong buhay nila i-devote nila sa'yo. Kaya kung wala po kayong love, oo kasi dyan ko talaga naramdaman yung sa aso, dyan ko talaga naramdaman yung unconditional love. Kaya I will never forget my first ever pet. Ayan, Arthur, kung nasaan ka man. Pero hindi. Nakaka-relate yung mga fur parents sa atin, for sure. May aso ka ba, Mon? Nako, pwede bang tao na lang na ugaling aso? Kasi yung may unconditional love. Okay. Oo, yung sabi ni Monica, unconditional love daw. Yeah. Pwede bang sa tao na lang din? Kasi parang napapaisip ka tuloy, bakit yung aso ganun, pero yung siya hindi? Ayan na. Hinihintay mo. So sana all aso yung pagmamahal. Oo, totoo. At ang loyalty, isama mo na rin mo. Pati ang loyalty ay, sana. totoo yan. Yan, pinagbigyan ka, Jolimar ni Mon, ha? Ay, John, mabanggit ko lang, nung nakaraan, matagal na naman na panahon, binibigyan ako ni Sir Mike ng aso, Kaso binawi. Bakit? Baka daw di ko maalagaan kasi lagi ako sa bahay. Kawawa naman yung aso. Totoo naman Naisip ko rin na kailangan talaga pag mag-aalaga ka ng aso, meron kang yung responsibilidad na kaakibat nung pag-aalaga. Kasi mahirap naman na nagustuhan mo lang tapos di mo naman naalagaan. Kawawa naman. Parang anak na rin kasi yan. Totoo. Yung kapitbahay nga namin, Mon, pagka magpupupo yung aso niya sa umaga, sa kalsada pero may dala-dala siyang dustpan at plastic.
Oo. Siya dumadampot. Dapat. Very good yun. Di ba, hindi ko alam, sa Quezon City yata may huli yan eh. Di ba? Tama ba? Tsaka sa Quezon City. Marikina meron. Sa Marikina. Oo, may mga ganyan na LGUs. May huli yan. Kapag nahuli ka na hindi mo nililinis, yung ng iyong alaga, may huli. Uy, mga kapitbahay namin. Baka naman. Wala ba sa Pasig? Posibleng meron. Nasasagasahan ng gulong ng kotse ko, Ibe. Ako naglilinis eh. Sige, okay lang. Sige. Eto na. Thank you, Mon, ha? Mon, salamat sa iyong trivia ngayong araw. Ayan, ito na po ang ating mga kausi, si Sunito Vargas Channel. Meron siyang komentaryo hinggil sa Israel, saka Hamas. Sa digmaan, lahat talo, walang panalo. Correct! Sabi naman po ni Rio Sil TV, apektado talaga ng gera, pagtaas ng lahat. Hinggil naman po sa resupply mission, sabi po ni Net Pangilinan, tama yon na pag-isipan mabuti ang gagawin nilang aksyon at di kailangan tapatan ng pagiging agresibo ng China upang maiwasan ang mas malaking problema. Correct! Sakit naman po sa taglamig ang issue na kinomentuhan ni Linda Tavas. Ayon sa kanya, dito sa Hong Kong may free flu jab vaccine para sa 50 years old above. Pati mga OFWs libre rin. Very good po. Ito na po si, meron pa ba? Ricardo Hugueta. Sabi niya po, buti pa ang UNTV parang walang ads ang live YouTube broadcast. Magandang gabi, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Sabi niya ganoon. Yan. Maraming salamat po. Ito na, mag-shoutout na tayo sa ating mga kausi. Unahin na po natin si J. Mark Marzo, Mary Grace Real Estate, Arnel De Villa. Sino pa? Si Christian Kalake Gulas at si Jose Ray Moong. Tama? At si Mario Salaber. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isayas 65 at 24 na nagsasabi, at mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.